Masaya at maayos na kapananghalian sa inyong lahat mga kapugo. Magluluto naman tayo ng uulamin natin sa pananghalian at sa bidyong ito ipapakita ko ang aking version ng Pork Bicol Express. At gaya ng dati, bago natin umpisahan ng video ay mas masaya kung pindutin mo na ang subscribe button kung sakaling hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, at mas lalong sasaya kung pindutin mo rin ang notification bell para ma-update ka sa lahat ng mga video na ina-upload ko. Like, share, and comment ka na rin kung magugustuhan at may malalaman ka sa bidyong ito. At ngayon, kung nakapagpindot na ang lahat, umpisahan ko na ang video pagkatapos ng intro. Ipapainit ko na ang non-sticky pan natin at para maipakulo na ang pork belly para kahit paano mawala ang kolesterol ng ating pork. At yan, ilalagay ko na ang pork at hantayin lang natin kumulo. At habang nag-aantay tayo, naggayat na ako ng 6 na cloves na garlic at 2 pieces onion, yung katamtaman lang ang laki. At mas masarap kung maraming onion ito. Eksakto pagkatapos kong maggayat ay binuksan ko na ang pan at ayun, kumukulo na. Pero hayaan lang natin kumulo para lalambot ng husto ang pork. At kailangan kasi maging golden brown din ang kulay ng ating pork. A few moments later. Ayan, medyo golden brown na pero need pa rin natin ng 2 minuto para mas golden brown pa ang kulay ng ating pork. So sa kulay na ito ay okay na at pwede ko nang isalin sa isang malinis na mangkok. At magpapainit na ako ulit ng ating non-sticky pan at lagyan ko na rin ng konting olive oil. Ayan, mainit na ang pan. Pwede ko nang ilagay ang garlic at kailangan ding maging golden brown. Tapos ilagay ko na rin ang onion. Pero take note mga kapugo, mas masarap kung medyo maraming onion ang ating iluluto at antayin lang din nating medyo maluto ang onion. Tapos lagyan ko na din ng konting kutsara ng paminta para habang inahalo mas namimix ng maayos ang durog na paminta. Ilagay na rin natin yung 2 pirasong ginayat kong pangpaksiw na sili, yung green, at partial lang yan ha. Lalagyan din natin mamaya sa final round. At lagyan ko na rin ng siling pula na durog din para mas umanghang palalo ang ating Bicol Express. At kaya nga sinabing Bicol Express, ibig sabihin manghang ito. Nilagay ko na rin ang ating pork at haluin lang natin ng walang katapusang halo para mas sumarap palalo ito. Sa kulay ng pork natin na to, ayos na at pwede ko nang ilagay ulit ang partial na gata ng niyog. 2 tasa muna para lang ma-absorb ng pork ang gata at hayaan nating kumulo ulit ito. Tignan natin kung okay na ang gata na unang inilagay natin. At ngayon lalagyan naman natin ng bagoong ng 3 kutsara at partial pa din ito ha. Mamaya tikman natin kung sakto na ang timpla. Dapat naka low level lang ang ating apoy ha. At tignan natin kung okay na. So pwede ko nang ilagay ulit ang final na gata na 3 tasa na natitira sa 400 ml na gata. At paghaluin lang ulit ng bonggang-bongga at ilagay na rin ang natitirang berding sili. Sa pagkakataon na to, 4 na piraso ang ilalagay natin. Ayan, ayos na to at ilalagay ko na rin ang panghuling 2 kutsarang bagoong para lalong sumarap at paghaluin ulit ng walang katapusang halo at tikman kung okay na. So titikman ko na para magkaalaman na. Wow!
Ang sarap. So hayan, okay na. At panghuli, ilalagay ko pa ang 3 buong berdeng sili para pang disenyo at pangdagdag ang hang na rin. At hayan, ang pagkayari ng ating Bicol Express at paniguradong mapapa-extra rice ka sa sarap. At dyan nagtatapos ang ating video at inaasahan ko na may natutunan kayo sa pagluluto ng aking version ng Bicol Express. Maraming salamat mga kapugo sa inyong panonood. God bless us all. Bye!